Este, ang pag-uusapan natin ang Honda WN7 na 600cc na electric bike. At pag-uusapan natin ang kanyang specs and features at ang kanyang design at di lang nun kung worth it ba ito bilhin. At kung bago ang channel ko, please like, share, and subscribe. And hit the bell button para maalam na kasunod kong video. Peace, yo! And so we are back mga kabisi. This day, ang pag-uusapan natin ang bagong labas at latest sa Honda, ang kanilang makabagong Honda WN7 na electric bike. Dahil sa nakaraang ginanap na Moto Show 2026 na dinaluhan ng maraming motovlogger at di lang yon mga sikat na personalidad, ay maraming nga dito nakapansin na napakaganda nga ng mga nilalabas na mga motor this year 2026. At dito nga ay marami nga nagpasiklabang mga motorcycle brand at lalo na mga China bike na branded at quality. At di lang yon ay makikita nga natin dito ang makabagong inilabas ng Honda, ang WN7 na isang electric bike na futuristic ang design at talagang napakaangas. At pagdating naman sa kanyang specs and features ay matutuwa kayo dahil isang electric bike at di lang yon, talagang ito ay isang loaded. May maangas na design, futuristic nga ang kanyang design at di lang yon, maraming nagkomento dito, ito na ang makabagong isang motor na makapagpapataob sa isang gasoline type engine na isang motor. At alam naman natin ang isang electric bike ay pinapagana ito ng isang electric. At di lang yon, isa sa factor na ikakatipid nito para sa isang gumagamit na isang motorcycle daily user. Dahil ang nagpapatakbo nga dito ay isang electricity. At marami nga ang natuwa na Honda fans dito sa Pilipinas na ang nilabas nila ay isang electricity. At sa totoo lang, yung una nga nila tong nilabas ay marami nga humanga dito pagdating sa kanyang specs and features at design at pagdating sa kanyang pagiging futuristic, lalo na ang kanyang headlight na napakaangas na parang si Cyclops. At di lang yon, sa kanyang taillight LED na nga at sobrang angas nga nito. At kung lilingunin mo nga ito side by side at front, pati na nga kanyang likod, ay masasabi natin napakaganda ng pagkaka-build up dito. Number 1 na nga dito, ang makikita natin ay napakalaki ng kanyang battery capacity. Siguradong magagamit mo ito long drive. At dumako naman tayo sa kanyang specs and features. Pagdating sa kanyang performance ay meron siyang motor type na liquid cooled. Electronic motor nga ito na may max output na 50 kW at approximately na 67 horsepower, na may max torque na 100 Nm of torque at meron siyang top speed na electronically limited na 129 km/h at may limit na 80 minute per hour. Acceleration nga nito ay 0 to 80 km/h to 0-50 minute per hour in 3.9 seconds. So, 0 to 100 km/h in 4.6 seconds. Kaya ito ay may hataw din kahit papano. At pagdating naman sa kanyang battery and charging ay meron siyang battery capacity na 9.3 kW at meron siyang 349.44 volt lithium ion. Meron siyang range na up to 140 km on single charge. Pagdating sa kanyang fast charging ay meron din siyang 20% to 80% in just 30 minutes. At pagdating sa kanyang standard charging ay meron siyang approximately na 2.5 hours via wall box. At pagdating naman sa kanyang chassis dimension at weight, meron siyang frame na frameless chassis. Battery pack nga nito ay stress member seat. Height meron siyang 800mm. Curb weight niya ay 217 kg at meron siyang wheelbase sa 1480mm. Suspension niya ay 43mm upside down fork at meron siyang preload adjustable rear monoshock at meron siyang tire na 120/70 R17 front at meron siyang brakes and safety. Pagdating sa kanyang front brakes ay meron siyang dual disc with 296mm dual piston caliper at meron siyang rear brake na 258mm disc with single piston caliper. ABS to, syempre dual channel ABS with IMU cornering ABS with traction control na standard at meron siyang adaptable depending on the ride mode. Meron siyang sport mode, eco mode, standard at di lang yun, may walk mode na nga ito.
At pagdating sa kanyang tech and features, meron siyang display na 5-inch full color TFT. Connectivity nga nito ay Honda RoadSync na may smartphone integration. Pagdating sa kanyang rides mode, meron siyang modes na Urban, Standard, Sport, Rain, and Eco na may other features na keyless ignition with belt drive and reverse at walk mode. At kung babase ka sa kanyang specs and features, ay talaga naman masasabi natin na kahit papaano ay nag-i-improve na si Honda. Dahil sa mahal ng ating gas ay talagang maglalabas nga ang isang Honda ng isang electric na bike. Pagdating sa kanyang specs and features ay hindi naman tayo tinipid. Sa design pa lang nito, napaka-forma at napaka-angas. At pagdating sa kanyang price at release date ay wala pa tayong inaasahan na announce ng Honda Philippines dito sa Pilipinas. Dahil ito ay makabago at di lang nun ay kakalabas pa lang ito o kaka-introduce pa lang to sa market sa ginanap na Makina Moto Show nitong nakaraang isang linggo. At pagdating naman sa kanyang release date ay wala pa nga tayong official announcement mula rin sa Honda. Kaya abang-abang lang tayo dito sa ilalabas silang official announce pagdating sa kanyang price at release date dito sa Pilipinas. Although na ito ay nailabas na o na-introduce na sa atin sa market, ay aasahan natin dito baka sa isang buwan o makalawang buwan ay official na nga ito ilabas sa Philippine market. At kaya naman marami nga nakaabang dito upang ito ay matest ride at di lang yun ay merong makabili nito dahil nga sa mahal ng gas ay possible nga ito ay maging isang mabenta dito sa Pilipinas. At syempre pagdating sa kanyang specs and features, sa design, sa forma at pagiging futuristic nito ay marami nga ditong humanga at di lang yun, maraming nagkaroon nag-interest dito na makabili at makapag-test ride na itong unit. At lalo na nga isa itong electricity ang nagpapagana dito ay isang factor nga dito na makakatipid tayo lalo na sa mga gumagamit daily user ng motor. At pagdating naman sa kanyang performance in road at flat ay makakasigurado dito na napakaganda ng kanyang performance, lalong lalo na ay isa na rin tong napakataas na CC ay talaga may papasok na rin natin to sa mga NLEX at di lang nyo sa expressway. Pagdating sa flat ay sigurado naman to ay kahit papaano may garantisado tayo na hindi siya masyado masisira pagdating sa baha. Syempre depende yan sa gumagamit at pag-iingat na rin natin to. Dahil isang nga itong electricity ay aasahan natin dito na konting pag-iingat dito. At para sa akin ay worth it nga ito bilhin. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa susunod kong video. Peace out!